At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." At sinabi niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan." Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon sapagkat nakikita natin sa ating paligid na medyo bumabalik na tayo sa normal nating pamumuhay. Bagamat marami pa ang kulang, lalong-lalo na ang mga pag-aaral ng mga bata sa paaralan. Wala tayong katiyakan kung ano ang mangyayari. Gayon din sa ating mga pagsamba, mga gawaing pagsamba tuwing linggo. Hindi pa natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng normal na pagkakatipon sa ating mga gawaing pagsamba. Subalit nagpapasalamat naman tayo sapagkat kahit paano ay tayo ay nakapagpapatuloy ng ating pag-aaral sa ating ng mga salita ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon sapagkat ang mga gawain sa mga tahanan kung saan ay ating pinag-aaralan salita ng Diyos ay nagpapatuloy din. At ipanalangin po natin, mga kapatid, na marami ang makinabang at maging bunga ng gawain ito. Napakaganda na makita natin na ang ating mga anak, ang ating mga kamag-anak na dati-rati ay hindi nagiging mainit sa paglilingkod sa Panginoon ay madala natin sa magandang paglilingkod at magandang pagkakilala sa ating Panginoon. Maging ang ating pagnanais na ang ating mga kaibigan, mga kakilala sa iba't ibang mga lugar ay nawa ay ang Panginoon ang siyang patuloy na mangusap sa kanila. At tunay na mabukas ang kanilang mga mata at makita nila ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At sila rin ay sumunod dito at makatagpo ng tunay na kaligtasan. Ang ating pong pinag-uusapan ngayon ay tungkol sa pagiging isang survivor. Isang tao na tinapuan ng sakit, subalit sa kapahintulutan ng Diyos, siya ay gumaling at siya ay bumalik sa kanyang dating kasiglahan. At sa atin po, sa buhay, dito sa pandemic na ito, ang pagiging survivor ay hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi namatay, na ikaw ay nakalibre sa sakit na ito na dala ng virus. Ang pagiging survivor ay dahilan sa pandemic na ito ay namulat ang iyong mga mata at ikaw ay nakaalam ng katotohanan at
natagpuan mo ang nag-iisang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. At sa bawat isa naman ng mga tunay na anak ng Diyos, mga mananampalataya, mga tinubos ng dugo ni Kristo, na makita mo ang sarili mo, kung ano ang buhay mo, kung ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon o ikaw ay nadadala ng sanlibutan ito, ng sistema ng sanlibutan ito. Mga kapatid, isang katotohanan, marahil lahat tayo ay nadala ng sanlibutan ito. Ako'y magiging isang hipokrito kapag sinabi ko na hindi ako nadala ng sistema ng sanlibutan ito. Naghangad din akong yumaman. Naghangad akong maging maginhawa ang buhay ko, ang buhay ng aking pamilya. Naghangad ako ng magkaroon ng malaking bahay, ng magandang sasakyan. Hinangad ko ang lahat ng mga bagay na ninanais ng isang pangkaraniwang tao. At ito po ay normal sa sistema ng sanlibutan ito. At ako po'y naniniwala na marahil lahat, kahit na ang mga tunay na mananampalataya, ang mga tunay na naglilingkod sa Diyos, ay nagkaroon ng ganitong pagkakataon, na siya ay magkaroon ng pagnanais, na siya ay magkaroon ng mabuting buhay dito sa lupa. Walang isang tao na nagnais na ang kanyang buhay maging miserable. Lahat tayo ay may pangarap sa buhay. Lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng magandang buhay sa sanlibutan ito. Subalit, ano nga ba ang nais ng Diyos? Ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak? Ano ang uri ng buhay na nais niya na ipamuhay natin dito sa lupa? Ito po, mga kapatid, ang dapat nating saliksikin, dapat nating pag-aralang mabuti upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat maging ang ating Panginoong Jesucristo nang siya ay bumaba rito sa lupa, hindi niya hinanap ang kanyang sariling kalooban, kundi sinuko niya sa kanyang Ama ang kanyang kalooban. At ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo ay mamuhay na aayon sa kanyang mga kalooban, sa kanyang layunin, sa pagkatubos sa atin, sa pagliligtas sa atin, upang sa kanyang pagbabalik, tayong lahat ay tumanggap ng gantimpala mula sa kanya. Ano ang isa sa mga unang itinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos, at inyong sundin ang mga katuwiran nito, at ang lahat ng inyong pangangailangan ay idadagdag ko sa inyo. Ito ang katotohanan na ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay matagpuan niya ang kaharian ng Diyos. Matagpuan niya ang daan patungo sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan, upang siya ay magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sinabi rin ng ating Panginoon na hindi lahat ay nabubuhay sa tinapay, kundi ang bawat isa ay mabubuhay sa mga salita na namumutawi sa mga bibig ng Diyos. Na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang maunawaan niya ang mga salita na iniwan ng Diyos dito sa lupa, sapagkat ito ang gagabay sa kanya patungo sa katuwiran, patungo sa kabanalan, patungo
patungo sa Diyos. Ang mga salita ni Kristo ang siyang inaasahan ng bawat isa na siyang magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi niya sa aklat ng Juan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking mga salita at sumampalataya doon sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya dadaan sa paghatol. Ililipat na siya mula kamatayan patungo sa buhay. Napakaliliwanag na mga pangako ng salita ng Diyos. Mga bagay na hindi naunawaan ng maraming mga tao. At kung maunawaan man at narinig man, ay hindi nasusunod maging ng kaniyang mga anak. Sa isang pagkakataon, sa kaniyang pangangaral, isang binata ang lumapit sa kanya at nagtanong, "Mabuting guro, ano ang nais mong gawin ko upang ako ay magmana ng kaharian ng Diyos?" Ang sagot ng ating Panginoon, bakit mo ako tinawag na mabuti? Iisa ang mabuti, ang Diyos Ama sa langit. Sundin mo ang mga kautusan. Ang sabi ng binata mula sa aking pagkabata, sinunod ko na ang mga kautusan. Upang ikaw ay maging perpekto, ipagbili mo ang lahat mong kayamanan at sumunod ka sa akin. Lubhang nalungkot ang binata sapagkat siya ay maraming tinatangkilik. At siya ay malungkot na lumayo. Napailing ang ating Panginoon at sinabi, totoo, katotohanan, na mahirap pumasok sa kaharian ng langit ang isang mayaman. Mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayon kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Masama ba ang maging mayaman? Wala bang maaaring makapasok sa langit na isang mayaman? Kung ating titingnan at pag-aaralan ng banal na kasulatan, maraming mayayaman, maraming naging makapangyarihang tao, mga hari, mga matataas ang tungkulin. Subalit sila ay naging malapit sa puso ng Diyos. Sila ay nakasunod sa mga kalooban ng Panginoon. Ano ang katotohanan sa bagay na ito? Ano ang dapat nating malaman? Sinabi ng ating Panginoon sa mga taong nakikinig sa Kanya, hindi kayo maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kamumuhaan ninyo ang isa at mamahalin ninyo ang isa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kamumuhian ninyo ang isa at mamahalin ninyo ang isa. Kailangan pumili kayo kung sino ang mahalaga sa inyong buhay. Sinabi rin ng Panginoon, ano ang pakikinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ang kayamanan ng buong sanlibutan at ang kanyang kaluluwa ay mapahamak. Na ibig sabihin ng Panginoon na hindi mahalaga ang buhay natin sa lupang ito. Ang mahalaga ay ang kaluluwa natin, na matapos tayong mamatay sa lupang ito, matapos nating iwan ang sanlibutang ito, saan tayo patutungo? Sa sinapupunan ba ng Diyos o sa impyerno?
At ang mga ito ang siyang hahatol sa atin ay kung sino ang ating pinahahalagahan sa lahat. Kung sino ang mahal natin. Ang buhay ba natin dito sa lupa na paglay ang ating mga kayamanan, ang ating mga tinatangkilik, ang ating propesyon, ang ating pag-aaral, o ang Diyos, ang paglilingkod sa Kanya? Sino ang mas mahalaga sa atin? Uulitin ko ang sinabi ko kanina. Maraming mayayamang tao, mga tao makapangyarihan, ang naging mahal ng Diyos. Bakit? Sapagkat pinili niya una, sapagkat pinaglingkuran niya ng buong katapatan ang Diyos. At ang Diyos ay hindi maramot upang hindi ibigay ang kagalakan at kasiyahan natin sa lupang ito. Kailangan muna na tayo ay patunayan natin sa harap ng Diyos kung sino ang mas mahalaga sa atin. Siya ba? Ang paglilingkod ba natin sa Kanya? O ang ating mga tinatangkilik sa lupang ito? Dito tayo hahatulan ng Diyos. Kahit na tayo nagre-relihiyon, nagpupunta sa simbahan, umaawit, nag-aaral ng salita ng Diyos, gumagawa ng Kanyang mga kalooban sa paglilingkod sa Kanya. Subalit kung ito naman ay ginagawa natin hindi dahilan sa pagmamahal natin sa Kanya, ang lahat ng ito ay baliwala. Katulad iyan ng iglesia sa Efeso na sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, tamang lahat ng inyong ginagawa. Subalit may laban ako sa inyo na iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Mga kapatid, ang kailangan na makita sa atin ng Diyos na Siya ang nagmamay-ari ng ating mga puso, na Siya ang itinatangi ng ating mga kaisipan. Siya lamang ang pinakamahalaga. At ipinangako niya, ako ang bahala sa iba ninyong mga kailangan. Si Abraham ay tinawag na ama ng pananampalataya sapagkat pinatunayan niya ang kaniyang paniniwala sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos, pagsunod sa lahat na sinasabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay umalis sa iyong pamayanan at ikaw ay dadalhin ko sa isang lugar na kung saan ay titirahan ng iyong magiging mga anak. Si Abraham ay napakayaman. Marami siyang alipin. Marami siyang mga hayop na inaalagaan. Siya'y nakatira sa isang malaking tahanan, isang mansyon. Dali-dali siyang nagbalot ng kaniyang mga damit. Inutusan niya ang kaniyang mga alagad, ang kaniyang asawa, ang lahat. At sila'y umalis mula sa kaniyang karangyaan, mula sa kaniyang kayamanan. At siya'y naglakbay sa ilang, natutulog sa mga batuhan. Sinabi ng Diyos, ikaw ay gagawin kong ama ng maraming bansa. Subalit, siyang 10 taon, wala pa siyang anak. Baog siya. Ang kaniyang asawa ay baog din. Paano mangyayari ang pangako ng Diyos sa buhay niya?
Subalit hindi siya nagdalawang isip sa pagsunod sa Diyos. Nang siya'y magkaanak, kaisa-isang anak, lalaki. Nang lumalaki na ito, sinabi ng Diyos, Abraham, pumunta ka doon sa isang bundok, gumawa ka ng altar. Ihandog mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Hindi nagdalawang isip si Abraham. Dinala niya ang kaniyang anak doon sa bundok. At nang ito'y nakahiga na at handa na niyang patayin, siya ay pinigilan ng anghel ng Diyos. Sapagkat ito'y isang pagsubok sa kaniyang katapatan kung sino ang mas mahalaga sa kanya. Ang kaniyang tinatangkilik ba o ang Diyos? At natagpuan ng Diyos sa puso ni Abraham na siya ang nag-iisang Panginoon. Kaya nga hanggang ngayon, maraming mga tao namumutawi ang pangalan ni Abraham. At siya ay dinakila ng Diyos sa mga tao na kaniyang kasama. Ito ang hinihintay ng Diyos sa atin. Ipakita natin ang katotohanan. Kung sinasabi natin na tayo ay sumasampalataya, ipakita natin ang sustansya nito. Ipakita natin ang ebidensya nito. Sino sa atin ang survivor ng pandemic na ito? Paano natin malalaman na tayo ay tunay na sumusunod sa Diyos at nagmamahal sa Kanya? Tanging ang Diyos lamang at ang panahon ang siyang hahatol sa atin. Katulad ni Abraham, siya ay nagtangi sa Diyos sa kaniyang buhay at sinunod niya ang lahat ng kaniyang mga kautusan. Itinaas at dinakila ang kaniyang pangalan ng Diyos. Sa buong sanlibutan, siya ay tinawag na ama ng maraming bansa. Sa ating mga kapatid, sa ating nagsasabi na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga mananampalataya, paano kaya tayo hahatulan ng Diyos kung tayo ay survivor ng pandemic na ito? Makikita natin ito. Ang Diyos ang siyang magpapakita sa atin ng mga bagay na ito. Itataas niya ang ating pangalan at magiging mabunga ang ating mga paglilingkod sa Kanya. Subalit, kung maging dati rin ang buhay natin, katulad bago dumating ang pandemic na ito, hindi tayo mga survivor. Tayo ay patuloy na nagiging biktima ng buhay at sistema ng sanlibutan ito. Mga kapatid, ipanalangin natin ang mga bagay na ito. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon at nais natin na ang bawat isa sa atin ay masayang sumalubong sa Kanya at Kanyang ibigay ang lahat ng mga inihanda niyang gantimpala sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos.